Bakit ba dinidikit ang Bini kay Pao? Anong ibig sabihin ng mga bashers palaging bagsakin ang Kim Pao? Anong meron sa Bini? Sus Mariosep, wala yun sa kalingkingan ni Kimi. Kung sa future lang, nako, safe na si Kimi. Yung Bini nagsisimula pa lang, hindi natin alam kung hanggang kailan sila maging Huwag ikumpara si Kimi sa Bini kasi lahat nandiyan na ni Kimi. Maraming awards, maraming business, maraming pera. Naabot niya yon dahil sa katapangan niya at kabaitan, generous, mapagmahal, at higit sa lahat malapit sa Diyos. Nung una pa lang maraming nagpuri kay Kimi, kaya alam namin kung ano o sino ang pagkatao ni Kimi. Most of all family-oriented, inuuna pa niya ang mga kapatid niya kaysa sa sarili niya. Kung kagandahan lang 100% mayroon si Kimi, bakit ba hanapin ni Pao ang Bini? May pagtingin siya or ano? Hindi pa siya kontento kay Kimi? Matanda na siya at sana ay may respeto siya kay Kimi. We know about Paolo Avellino. I don't know kung ugali ba niya. Sana maisip niya na may anak siyang sinusuportahan. Sana baguhin na niya ang pagkatao niya. Ayaw namin masaktan si Kimi. Huwag niyang dagdagin ang problema ni Kimi. Kung totoo siya kay Kim, dapat panindigan niya yun. Kung ayaw niya kay Kim, ayaw din namin sa kanya. Please respect to Kimi. That's it. Sakit sa ulo. Alam niyo po, may dalawa lang akong masasabi tungkol dito sa comment ko na to. Unang-una, about sa Bini. Dami niyo nasabing negative agad po sa Bini. Chika lang naman po na may gusto si Paolo sa Bini. So, unang-una, wag natin i-disrespect yung iba para may angat natin si Kim. Parang masama naman yun. Ibababa natin ang iba para maiangat natin si Kim. Parang hindi naman magandang ugali. I mean, respect din kasi si Kim Cho kasi ay idol na rin ang Bini. Diba? Nanonood pa ngayon ng concert. Sinasayaw pa niya yung ng Bini. Andoon, and sinami niya si Pao. Si Pao nga walang hilig po doon. Napasayaw niya lang, napao nga lang, napasama. Kumbaga parang pagdating kay Kim Cho kasi is, yung, marami nagagawa si Kim Cho kay Paolo na hindi talaga ugali ni Paolo. Like sa pag-attend sa concert, that was the first time ni Paolo Avellino. Ano naman nga gagawin ni Paolo doon, di ba? So, respect sa Bini na idol ito ni Kim Cho. Even though alam natin sa lahat na mas angat at malayo ang narating ni Kim, hindi natin pwedeng hilahin yon sila pababa. Pangalawa naman, nag-gets ba yung point ko? Hindi ako nega sa inyo ha, I just want to correct lang. At yung pangalawa naman is, hindi dapat po ata si Paolo yung ating pinupunteriya, tinatarget ng galit kasi wala naman pong katotohanan yung tungkol doon na parang kinu-question na agad natin si Paolo na parang galit na tayo agad sa kanya. Wala pa naman siyang ginagawa. Diba? So kung meron man tayong dapat targetin dito yung gumagawa ng issue kay Paolo, si Paolo tuloy yung parang si Paolo yung aanuhan ng galit. Ang may kasalanan naman mga bashers. Anong mali ni Paolo sa mga pinagagawa ng bashers na yan? Na nililink siya. So dapat sa bashers tayo na magalit na ano ba kayo? Wala na ba kayong ibang magawa kundi punteriyahin ang Kim Pao, siraan sa amin si Paolo? Diba? Kaso kasi yung dating ng comment, galit na agad kay Paolo kahit hindi pa man or wala namang katotohanan yung panglilink na para bang seryoso at sigurado kayo na may gusto talaga si Paolo sa Bini.
'Di ba? How sure are you na may gusto talaga si Paolo sa Bini? 'Di ba? So sa bashers dapat yung target natin na tigil-tigilan nyo na yung paglilink kay Paolo kung kani-kanino para lang masabing walang kimpaw. Tigil-tigilan na ninyo yan. Sapagkat kung mayroon ng Bini si Paolo, or Bini Baby, si Kim Chihoy. Anyway, dumako naman tayo sa comment ni Celestine Amore. Maganda rin gabi. Dami niyong nega kay Pao. Bakit nandun ba kayo para sabihin niyo na hindi pa umuwi si Pao? Uy, busy yan dito sa Manila. Alam niyo, nagkakagulo talaga. Daming naaalarma na, Paulo, nasaan ka na ba kasi magparamdam ka? At yung mga Kim Pao fans hindi na mapakali kung nasaan ka na. At nanggigigil na yung iba. Nanggigigil na sila na, Paulo, ba't di ka pa daw umuwi? Sabi dito, how sure naman yung Iblan na nandoon pa rin nga si Paulo at hindi pa rin nakakauwi. Maraming trabaho si Paulo dito sa Maynila. Do you think na magtatagal talaga siya dyan? Kapag ka nga nasa ibang bansa sila ni Kim, hindi or matagal na yung 1-2 araw. 'Di ba? Yung ilang araw pa kaya na mag-stay. Ang dami kayang gawa ni Paolo Avellino. So, tahimik lang naman kasi si Pao, hindi siya pala paramdam. Ano yung ginagawa niya bawat kibot, hindi siya ganon. So, wala tayong alam sa para questionin si Paolo Avellino. Samantala, dumako naman nga po tayo ngayon dito kay Ogie Diaz kasi nga nung mga nakaraan, ang ingay ni Ogie, dami niyang update katungkol kay Kim. Una, yung sa problema ni Kim Chu. So, parang ano man na siya, parang given naman na halos lahat naman ata talagang vlinag, kinontent ang naging pasya ni Kim Chu na magsampa ng reklamo sa kanyang kapatid. So, understandable yung part na yon na siya, na mag-vlog din tungkol sa problema ng Kim. Kasi at the end of the day, hindi naman po maliit na artista lang si Kim para isang tabi lang yung balita. Malaking artista si Kim. So, malaking balita din po yan. 'Di ba? Pero yung sa live-in na yan, parang doon na nagalit ang mga Kim Pao fans para masyado ng pakalamera at nakikisaw-saw sa problema ni Kim Chu. Nakikisaw-saw kay Kim Chu. About sa problema, ayun nga, kumausap pa raw si kumausap pa raw si Ogie ng lawyer para malaman at maintindihan ang laban ni Kim Chu kung mayroon bang pag-asa, ganyan. At paano kaya tatakbo itong kaso na to ni Kim Chu with Ati Lakam. And based po sa sagot daw ng attorney is may chance manalo si Kim basta't mapapatunayan daw po nito na talagang sinubukang makipag-ayos kasi medyo mahirap yung case na to kasi magkasama sila sa bahay, magkapatid silang dalawa, ganyan. So kung ang chance ni Kim para manalo dito is mapatunayan na sinubukang ayusin pero hindi talaga nakipagkasundo. So meron ditong article sa ang nilalaman, Article 332 of the Philippines Revised Penal Code, RCPC, provides an exemption from criminal liability for theft, swindling, estafa, and malicious mischief when committed mutually between a specific close relatives, spouse, ascendants or descendants, in-laws, living together, widowed spouse, and deceased spouse property, turning it into a purely civil matter. Though this exemption doesn't apply to strangers or more serious crimes like robbery, notes Aurea CPA law firm and
Judiciary e-Library. So, ayun, basahin nyo na lang po itong key provisions of Article 332 na yan. Dito tatakbo at iikot po ang naging reklamo ni Kim sa kanya pong kapatid for criminal liability for theft or estafa. So, sana manalo si Kim Chiu, hindi ba? Sana talagang masampulan para maalis na rin po sa company para maiwasan na may mawala pa ulit. Hindi na nakakagulat kung bakit hinahanap na ng mga Kim Pao fans si Paulo Avellino. Sa mga nakaraang linggo, nasanay ang publiko, lalo na ang solid supporters ng Kim Pao, na makita siya sa social media, public sightings o kahit simpleng update. Kaya nang bigla siyang naging tahimik at tila nawala sa radar, natural lang na mag-alala at magtanong ang mga fans. Para sa maraming tagahanga, hindi lang ito simpleng usisa. Si Paulo ay naging mahalagang bahagi ng kilig at inspirasyon ng Kim Pao fandom, lalo na matapos ang sunod-sunod na sweet moments at proyekto nila ni Kim Chiu. Kaya kapag ang isa sa tambalan ay biglang nanahimik, ramdam agad ang kakulangan. Sa panig ni Paulo, mahalagang tandaan na si Paulo Avellino ay kilala ring pribado at tahimik pagdating sa personal na buhay. Ang hindi niya pagpapakita ay hindi agad nangangahulugan ng problema. Posibleng, may pinaghahanda ang proyekto, nagpapahinga o nagre-reset, mas piniling manahimik muna para iwas sa intriga. Hindi rin obligasyon ng isang artista na mag-update palagi, kahit pa mahal na mahal siya ng fans. Minsan, ang pananahimik ay paraan din ng pag-alaga sa sarili. Sa panig ng mga fans, makikita rito kung gaano kalalim ang suporta at attachment ng Kim Pao fans. Ang paghahanap kay Paulo ay patunay na invested sila, hindi lang sa love team kundi sa mismong tao. Gayunpaman, mahalaga ring manatiling mahinahon at magbigay ng espasyo. Ang sobrang pressure mula sa publiko ay maaring makadagdag sa bigat na nararamdaman ng isang artista. Dagdag na punto, ang katahimikan ni Paulo ay lalo pang nagpapainit sa usap-usapan na minsan ay nakakadagdag sa hype ng Kim Pao. Sa ganitong sitwasyon, mas nasusubok ang maturity ng fandom maghihintay na may respeto. Kapag bumalik si Paulo at muling nagpakita, malamang mas magiging mainit at masaya ang pagtanggap ng fans. Pangwakas, ang pagkawala ni Paulo Avellino sa paningin ng publiko ay hindi dapat agad bigyan ng negatibong kahulugan. Isa itong paalala na kahit sikat, tao pa rin ang mga artista, may sariling oras, pahinga at personal na dahilan. Ang tunay na suporta ng fans ay hindi lang sa presensya, kundi pati sa pag-unawa at pagtitiwala. Sa tamang panahon, siguradong lalabas din ang sagot at gaya ng nakasanayan, handang-handa ang Kim Pao fans na salubungin siya muli ng buong saya at pagmamahal. Sa balitang Paulo Avellino, hinahanap na ng mga Kim Pao fans dahil hindi na siya nagpapakita. Masasabi ko na ito ay natural na reaksyon ng isang fandom na labis na invested at nagmamahal sa kanilang iniidolo. Una, malinaw na patunay ito kung gaano kalakas ang suporta ng Kim Pao fans kay Paulo. Kapag nasanay ang mga tao na may updates, sightings, o kahit simpleng presensya lang sa social media, biglang katahimikan ay agad napapansin. Ibig sabihin, mahalaga siya sa fans at may puwang siya sa kanilang araw-araw na kilig at inspirasyon. Ikalawa, hindi rin dapat agad bigyan ng negatibong kahulugan ang hindi pagpapakita ni Paulo. Kilala siya bilang pribadong tao at hindi mahilig magingay kung walang dapat i-anunsyo. Posibleng nagpahinga lang siya, abala sa trabaho, o sadyang piniling manahimik para iwas intriga. Hindi lahat ng pananahimik ay may tinatagong issue. Ikatlo, makikita rin dito ang epekto ng tambalang Kim Pao. Dahil sa chemistry at koneksyon nila ni Kim Chiu, bawat galaw o kawalan ng galaw ay nagiging malaking usapan. Sa isang banda, nakakatuwa dahil buhay na buhay ang suporta. Sa kabilang banda, mahalagang matutong maghintay ang fans ng may respeto at pag-unawa. Sa kabuuan, ang balitang ito ay hindi dapat tingnan bilang problema, kundi bilang patunay ng matibay na fandom. Ang pinakamahalaga ay bigyan si Paulo ng espasyo at tiwala. Kapag handa na siyang magpakita o magsalita, tiyak na mas magiging espesyal ang pagbabalik niya. At mas lalo pang sasaya ang mga Kim Pao fans. Ang balitang ito ay isang malinaw na halimbawa kung paano napaka-invested ng mga fans sa kanilang iniidolo at sa tambalang Kim Pao. Hindi nakapagtataka na kapag biglang nanahimik si Paulo Avellino, nasanay na nating makita sa social media o sa mga proyekto kasama si Kim Chiu,
at itong nagdudulot ng pagkabahala o paghahanap sa kanya. Para sa maraming fans, si Paulo ay hindi lang artista. Siya ay bahagi ng araw-araw nilang kilig, inspirasyon at kasiyahan, kaya't ang kawalan ng update ay ramdam agad. Sa kabilang banda, mahalagang tandaan na si Paulo Avellino ay kilala rin bilang pribadong tao. Hindi niya obligasyon na palaging magpakita o magbigay ng update sa publiko. Ang kanyang katahimikan ay maaring bunga ng iba't ibang dahilan. Maaring abala siya sa trabaho, may personal na panahon na kailangan para sa sarili, o simpleng pinipili lang niyang manahimik upang maiwasan ang anumang intriga o pressure mula sa social media. Minsan, ang mga artista ay kailangan ding mag-reset o magpahinga para mapanatili ang kanilang kalusugan at creativity. Makikita rin sa sitwasyong ito kung gaano kalakas ang impact ng tambalang Kim Pao. Ang bawat galaw nila ni Kim Chiu o kahit ang kawalan ng galaw ay nagiging malaking usapin sa social media. Dahil sa solid fanbase nila, ang simpleng katahimikan ni Paulo ay nagiging usap-usapan at pinagdadaanan ng emosyon ng fans. Sa isang banda, nakakatuwa ito dahil ipinapakita nito ang dedikasyon at pagmamahal ng fans. Sa kabilang banda, ito rin ay nagiging paalala sa kanila na dapat may paggalang at pag-unawa sa personal na espasyo ng artista. Ang balitang ito ay nagsisilbi ring paalala na ang tunay na suporta ay hindi lamang nakabase sa presensya ng isang artista. Ang pagtitiwala, pag-unawa sa personal na oras, at pagbibigay ng espasyo ay kasing halaga rin. Kapag bumalik si Paulo Avellino at muling nang nagpakita sa publiko o nagbigay ng update, tiyak na magiging mas espesyal ang pagtanggap ng mga fans at lalong magiging malakas ang kilig at saya na dulot ng tambalang Kim Pao. Sa kabuuan, ang balitang ito ay patunay ng tibay at lalim ng fandom, pati na rin ng natural na dynamic sa pagitan ng mga artista at kanilang taga-suporta. Ang pananahimik ni Paulo ay hindi dapat tingnan bilang negatibo, kundi bilang isang yugto kung saan ang fans ay natututo ring maging mapagpasensya at maunawain. Sa tamang panahon, siguradong mas magiging memorable at mas masaya ang kanyang pagbabalik sa mga mata ng Kim Pao fans. Narito ang ilang may dag na punto. 1. Posibleng dahilan ng katahimikan ni Paulo. Maaring abala siya sa bagong proyekto o serye na hindi pa pinalalabas sa publiko. Pwede rin na personal na pahinga o digital detox ang ginagawa niya para sa mental at emotional health. Hindi rin natin may kakailan na minsan, kailangan lang talaga ng artista ang espasyo mula sa ingay ng social media at press. 2. Epekto sa fandom. Ang pagkawala ng updates mula kay Paulo ay nagiging sanhi ng hype at speculation. Ang mga fans ay nagiging mas alerto at mas vigilant sa bawat hint ng kanyang presensya. Nagpapakita rin ito kung gaano kalalim ang attachment ng Kim Pao fans. Hindi lang sila sumusubaybay sa tambalan, kundi pati sa personal na galaw ng kanilang iniidolo. 3. Mensahe sa mga fans. Mahalaga ang pasensya at respeto sa personal na espasyo ng artista. Ang tunay na suporta ay hindi lamang nakabase sa visibility ng artista, kundi pati sa pag-unawa at pagtitiwala sa kanila. 4. Posibleng epekto sa tambalang Kim Pao. Ang katahimikan ni Paulo ay maaring magbigay ng pagkakataon na mas mapag-usapan ng tambalan, lalo na kapag siya ay muling nagpakita. Ang anticipation ay karaniwang nagdaragdag ng excitement sa fandom, kaya sa pagbabalik niya, tiyak na mas masaya at mas mainit ang pagtanggap ng fans.